Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Alright, so una muna po, no, salamat, thank you so much po, no, for those people who watch our last video, yung ano po natin, no, yung certification and then yung politics po, no. Maraming salamat po. No? So i-continue po natin yung mga political commentaries natin. Okay, so intended for Filipino audiences and siguro pwede rin naman natin ano yun, yung audience natin, yung mga international subscribers natin, pwede din naman po yun. No? So mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. No? Ano na po tayo? No? Running po tayo ng 4,800 subscribers. No? Hopefully, this year we can be able to ano po, no? Reach the 5,000 subscribers. No? Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. No? So ngayon pag-usapan po natin yung isang ano natin, no? Yung top 14. Okay. Yung top 14, no? Top 14 ng ating survey ng Okta Research, no? Tapos gawin natin detalye, no, para ano. Tapos tapusin po natin, no? Mag-comment po kayo diyan kung sino po yung mga kandidato natin, no? Pagdating po ng 2025 election, no? Alam ko po matagal pa po 'yon, no? Ano pa lang ngayon 2023, no? Pero next month po 2024 na, no? Isang taon na lang po. So dapat may mga panahon tayo para pag-aralan po natin ang mga perceived candidates, no? Yung mga lumulutang na pangalan ng pagka-senador. Okay? Sige. Kaya lang po, magkakape lang po tayo. Magkape din po kayo para ano naman po, no? Umpisan po natin sa pinakababa, no? Himay-himayin po natin, no? At saka na-appreciate po natin yung mga comments po natin sa baba, no? So, maraming salamat po natin, no? Unahin po natin yung top 14, no? 14, actually 14 to 32 yan, no? Pero si ano po, no, dating Vice President Lenny Robredo, si Attorney Lenny Robredo ng Bicol Kamsur, no, Naga. Okay? So lately po lumulutang, no? Siguro nililigawan siya ng ano ng iba't ibang sektor, no? Katulad ni GMA, no? Nag-meeting na po sila eh. Syempre hindi nila sinasabi yung pinagmitingan nila, no? For privacy purposes, pero tingin ko since mga politiko po ito, hindi naman business ang pag-uusapan ng mga yan, no? Kundi politika din po yan. No? Siguro ito po nakahaka lang natin, pero baka kinukumbinse, no, ni dating Pangulong GMA, si dating pangalawang pangulo ni si Leni Robredo no, bilang local or senador, no? Yan. Kaya nga po nandiyan ang pangalan niya, no? Kaya lang ngunit po nung last election po nung presidential po, ano po siya no? Talo po talaga siya kay Marcos, no? Yun po ang katotohanan talaga doon. Okay, talo po siya. Tingin ko po nung vice president natalo din po yan. No? Kaya lang nga po, nagamit ang government machinery at that time kasi nga si Pangulong Noynoy Aquino ay nandun pa, no? So, nagamit ang government machinery. Okay? At tingin ko naman po, yung mga sumusuporta naman po kay Lenny Robredo ay hindi naman po talaga malinis din, no? Yan. Yan po ang katotohanan dyan. No? May mga kilala po tayo na ano din, no? Madudumi din. Okay? Yan. Yan si Lenny Robredo. Pero ano po naman, nung vice president siya, no, may mga clean audit naman po. No? In fairness to her, kasi hindi naman po tayo naninira dito, sinasabi lang natin yung mga katotohanan. No? Ayan, si Lenny Robredo ay vice president naman siya. Okay? May mga malinis naman, clean audit, kumbaga, no? Na-audit ng COA at saka mga private firms. No? Pero in fairness to her naman, halos wala rin budget kasi hindi naman niya po kakampi, no? Ang Pangulong Duterte. Talaga naman pong ang politika naman, pag ang presidente at vice presidente ay hindi magkakampi, ay talaga naman pong ano yan, no? May mga agencies nga po siya na nag-lead siya, pero parang after couple of days ay nawala din dahil tinanggal, no? Ni Pangulong Duterte sa kanya. Okay? Ito po, no, si Ben-Hur Abalos, no. So, ano po 'yan, matagal din po naging mayor 'yan ng Mandaluyong, no. Anak po 'yan ni dating COMELEC chairperson, no. Ben Abalos, no, senior. Okay, taga Mandaluyong po 'yan, no. Ngayon po mayor po yung tatay niya, vice mayor po yung asawa niya, no. Pero in fairness to him naman po, no, napaganda naman po niya ang Mandaluyong City, no. Talagang ang Pasig nga po no, parang sobrang layo na ng Pasig sa Mandaluyong, no. Kung talagang pupunta ka doon sa Pasig, no, with regards, ano po excluding the mayor po, no, pero parang no, hindi po maganda ang Pasig in comparison to Mandaluyong City. Okay? So, comment lang po kayo diyan kung nag-agree po kayo sa ating statement na 'yon, no? Si Ben Abalos Jr., no? Ano po 'yan?
Secretary this time around, no? Pero naging spokesperson, naging campaign manager po yan, Pangulong Bongbong Marcos nung tumakbo siya bilang Vice President at saka Presidente respectively, no? Alam naman po natin, no, napanalo ni Ben Abalos si Pangulong Marcos, no, nung Vice Presidential candidate dito sa Metro Manila, no? And of course nung ano rin, no, nung pagka-presidente rin po, no? Talagang magaling po yan na tao, matapat na tao yan si Ben Abalos Jr. No? Kung may mga deserving na tao ni Pangulong Marcos na maging senador, ay isa si Ben Abalos ang pwedeng maging senador ng Pilipinas. Pero mag-comment lang po kayo diyan, no? Ngayon, yung panghuli po natin ay yung pangatlo po sa huli ay si Richard Dick Gordon, no? Number 13 actually, no? Parang 13 to 29, no? Pero nandun siya. Pero ibig sabihin, ano pa rin yan, no? Winning circle as early as now para ano naman. Alam naman po natin, naging senator po yan. Siguro nanalo yan eh. Nanalo din sana yan kung hindi po talaga kinampanya against ni Pangulong Duterte. Pero ganun nga po ang nangyari, no? Si dati pong senador yan, chairperson po yan ng Red Cross. Ano naman po yan sa volunteerism at saka sa mga magaling naman po tao yan, no? Attorney din po yan, lawyer din po yan, no? Kaya lang nga po, minsan nadadala din po siya sa kanyang mga issues in the past, no? So, STMA chairperson din po yan, naging tourism secretary din po yan, etc. No? Marami pong ano yan, no? Marami pong naging papel yan sa gobyerno at saka nagampanan naman yan ng maayos ang mga papel niya sa gobyerno. Okay? Ayan, si Dick Gordon. Okay? Ayan. Ang next po natin ay si dati pong tumakbong bilang Vice President, Presidente ng Pilipinas, ngunit natalo, no? Dati po yung naging Defense Secretary ni GMA. Ngayon po sa kasalukuyan ay naging Defense Secretary din po yan. No? Tingin naman po naman natin ay ginagampanan naman po ng maayos ni Ibo Teodoro ang kanyang papel sa gobyerno. Okay, so yan, aside from Ben Abalos, siguro si Gibo Teodoro ay talagang deserving to be a senator. Number one, bar top notcher din po yan, no? Okay? Kaya lang minsan nga po, no, pag nagsalita siya, medyo boring, no? Parang tayo. Okay, kaya lang, bigyan po natin ng chance, no, si Gibo Teodoro na maging senador ng Pilipinas. Okay? So, ang bet natin dyan, no, ang personal pick natin ay si Ben Abalos at si Gibo Teodoro. Okay? Ayan, mag-comment lang po kayo dyan, ha? Tingin ko, yan si Ben Abalos at saka si Gibo Teodoro, no? Habang lumalapit po tayo sa 2025 at talaga po nag-decide sila na tumakbo bilang senador, ay talaga tingin ko naman po ay aakyat yung mga yan, no? Yan dalawang yan, no? Si Ben Abalos at saka si Gibo Teodoro. At saka, syempre may mga mawawala pa pong mga pangalan dyan, no? Yung mga lalakas na loob, talagang tatakbo yan in spite of mababa yung survey natin. Pero may mga iba po dyan talagang aatras, no? So, tingnan po natin, no? Katulad ni Marcoleta po, no? Last time around, umatras po yan because of the poor survey, no? Pero yung iba, tuloy talaga yan. Okay? Sige, next po natin ay si dating Vice President, dating Senador Noli D. Castro, no? Broadcaster po yan, no? Ngunit tingin ko po, medyo mababa po talaga to, no? Si Noli D. Castro. Tingin ko, hindi po yung tatakbo, no? Katulad po ng last time around, no? Kasi umatras na po yan, no? So pag tumatas ka sa laban minsan, no, baka wala na talaga, no? Considered retirement na yan si Noli D. Castro. Okay. Mga kababayan. Yan. At saka yun, siyempre, di ba, matanda na nga, no, sabi nga natin. Pero hindi ibig sabihin na sinabi kong matanda, ay wala na talagang karapatang magsilbi. No? Pero ibig sabihin, baka na po, no? Talagang retirement na po talaga ni Noli De Castro, mag-broadcaster na lang siya, no? Sabi nga niya, mas malaki pa talaga ang income pag naging broadcaster tayo. Siguro baka mali ako doon sa mga narinig ko, no? Pero anyhow, nung vice president siya, talagang siya, yes talaga siya ng yes kay Pangulong GMA at the time. No? Ayan, ang next po natin ay si Gringo Honasan, no? Yung last time around din po, no, tumakbo siya. Katulad po ni Gilbert Gibo Teodoro, no? Tumakbo bilang senador sa hanay ng Uniteam, no? Ayan, si Gringo Honasan. Ayan, Gringo Honasan, okay? Ayan, so dating DICT secretary, dating senador din ng Pilipinas, no? So sana manalo yan. Yan po ang pangatlong bet ko, no? Pangatlong pick ko, no? Si Gringo Honasan. Okay, so bigyan po natin ng chance pag nag-decide na po talaga, no, si Gringo Honasan bilang senador ng Pilipinas.
Okay, ang next po natin ay tumakbo po, dating senador ng bayan, dating konsehal po yan, medyo minsan nakakalimutan po natin yan no? Naging konsehal po yan ng Quezon City, 4th District if I'm not mistaken, no? Naging ano po yan, no? Naging senador, naging minority floor leader if I'm not mistaken. Tsaka marami po kung ano yan, no? Posisyon yan sa Senado, no? Siyempre, asawa po yan ni Sharon Cuneta. Pero lately po parang nagkakalabuan sila, no? Pero I do not know if that is true or not. Okay, si Francis Kiko Pangilinan tumakbo rin po bilang Vice President ni Leni Robredo, ngunit natalo po yan, no? Natalo po yan, pangatlo po lang yata yan, no? Ang pangalawa po ay si Tito Soto. Okay? Yan, natalo po ha. Okay, now okay, so kung talagang gagamitin ng Sharon Magic, baka manalo po yan, no? Kasi 13-23, no? Medyo malaki ang chance, no? Pero syempre, outside of number, ano pa rin yan, no? Outside of number 12, no? Ayan. Medyo delikado po yan, no? Unless otherwise, gagamitin nga po talaga ang Sharon Magic. No? Parang dati nga, no? Yung Vilma at Sharon Magic, talagang gumagana yan, no? Sa mga no sa recto at saka sa Pangilinan, no? So tignan natin kung magagamit ni dating senador Francis Maki Pangilinan ang magic ni Sharon Cuneta this time around. Okay, next po natin ay si Doc Willie Ong, no? Doc Willie, no? Baka naman mga subscribers mo mag-subscribe sa ating channel. Okay? Yan, bet ko din po yan. Yan po ang pang-apat na pick natin, no? Si Doc Willie Ong. Kita naman po natin ng pagsisilbi sa bayan, no? Dati pong tumakbo bilang vice presidential candidate ni Isko Moreno yan, no? So pero lately nung parang nagkakaano sila no. Pero anyhow, natalo din po yan bilang vice president ng Pilipinas. Siyempre alam naman po natin ang nanalo doon ay si Sara Duterte. Okay? Yan. Pick ko din po yan, no? Yan. So apat na po yung pick natin, no? Okay, ang next po natin ay si Manny Pacquiao. Okay, boksingero po yan, dating naging senador, dating naging congressman ng sa Mindanao, no, sa Jensan yata or Sarangani if I'm not mistaken, no? Ayan, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas pero alam naman po natin kung sino ang nanalo doon ay si PBM. Okay, so natalo po siya. Pero ako tingin ko po magano na no, retired na sana si no, si Manny Pacquiao. Okay? So ewan ko pero tumakbo yan, baka manalo po yan. Siyempre, gagamitin ng pera, gagamitin ng popularity para manalo ng senador ng Pilipinas. Okay, yan. Next po natin, hindi ko, ayan, apat pa lang po yung bet natin. No? Mamaya ulitin po natin ang ating pick, no? With regards to this. Okay? Alright. Next po natin ay si Manny Pacquiao. Ay, sorry, si Lito Lapid, no? Artista po yan ng Batang Quiapo, no? Tsaka yung basta yung sa FPJ kay Coco Martin. Okay, so ano pa ba? Naging senador ng Pilipinas, naging gobernador, naging vice governor din ng Pampanga yan. No? Naging gobernador ng Pampanga, okay? Meron tumakbo bilang mayor, natalo din po yata yan no? Ng Pampanga sa Pampanga, no? Sa Porac yata yon. Pero anyhow, Um, yan, no? So, ano po yan? No? Ngayon po ay senador, no? Re-electionist, no? Mataas po yan, no? 10-13, no? So, ibig sabihin, talagang pero ewan ko po, baka magbago po kasi ang no? Ang narrative ng mga Pilipino, ang pagboto ng mga senador, no? Baka yung mga nabanggit ko po, no? Yung mga pwedeng nating ipasok, no? Sa Senado. Okay? Ayan, si Lito Lapid. Pero siyempre, ano nyo na din po, no? Kung tingnan nyo po, kung talagang karapat-dapat naman po na maging senador ulit si Lito Lapid, bakit naman hindi, no? Pero ako po, personal pick ko yung mga sinabi ko kanina. Alright? Next natin ay si Francis Tolentino. Ayun, pick ko din po to, no? So, MMDA chairperson, naging mayor ng Tagaytay, naging no? Yeah, medyo malakas po yan sa Cavite area no? Si Francis Tolentino. Okay, so ano po yan, no? Dating, panalig pa rin ni Pangulong Duterte, PDP laban yan, no? Senador ng Pilipinas until now. Pero medyo mababa yan, no? Number 8-12. Pero at least, no? At least, nandun na siya sa winning circle, kumbaga. No? 8-12, Francis Tolentino. Pero mababa yan as an incumbent senator. Okay, so yan. Pick din po natin yan si Francis Tolentino. Ramon Bong Revilla Jr., no? Yan, 6-10. Medyo mataas po yan, no? Si Ramon Bong Revilla, 6-10. Parang baka sure win na ito, no? So, malakas sa Cavite yan. Siyempre, artista. Okay, dating senador, dating governor din po yan. Isang term lang po yata yan sa Cavite, no? So, naging vice governor din po yan.
ng Cavite. Okay, so yan. Siyempre, ang daming mga anak niya naging ano na, congressmen and congressmen. Tapos may mga ano pa po yan, no? May mga, basta maraming yung mga anak niya, no? At saka kapatid, asawa, talagang dinudominan nila ang Cavite, especially yung Bacoor area, no? Yung district na yon, etc. Okay? Ayan. Okay? Now, ito bet ko din po to ang susunod natin, no? Si Ramon, ay si Lacson, Panfilo, Ping Lacson, dating PNP chief. Pero may problema po kasi ako diyan, yung loyalty niya, no? Kumbaga, kasi yung loyalty niya ay talagang nako-question, no? Dahil isa sa mga bumaliktad sa panahon ni Pangulong Estrada. Pero anyhow, ano pa rin po yan, no? Baka talagang bet ko pa rin po yan, no? Si Panfilo Ping Lacson, no? Bilang maging senador ulit, no? Siya lang po ang aside from Joker Arroyo, no, dating yung pumanaw na Joker Arroyo na dating senador, ay isa siya sa mga hindi po talaga ano, no, tumatanggap ng Countrywide Development Fund or CDF or yung tinatawag nating ano, no, pork barrel, kumbaga. No? Mabuhay ka, Ping Lacson! Okay? Si Isko, Dumagoso Francisco, no? Yan. Kita naman po natin na paganda niya ang Maynila, ngunit napakarami palang utang, no? Yan, tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Same with Lacson pala, tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo, no? Si Isko Moreno natalo bilang Presidente ng Pilipinas, pero nung ano before doon tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo din po, no? Yan, dati pong ano yan, mga undersecretary ng DSWD at saka yung Rail Transit Authority, if I'm not mistaken. Okay, yan, natalo po yan. Pero ako, tingin ko, ano, stay retired na rin, no? May mga ano po kasi, no? May mga parang issues dyan sa Maynila, no? Pero ano bantayan mo ang Maynila, no? Isko Moreno, pwede ka rin tumakbo bilang mayor ng Isko Moreno ay ng Maynila. Bantayan mo yung Santa Ana, San Andres area, no? Hindi pag pumupunta tayo diyan ay talaga hindi naman maganda yung area yan, no? Bahayin, pati yung Malati area, no? Bantayan din po natin yung mga ano natin, no, mga deployment agencies diyan, no? Yung mga kinukulong yung mga OFW, no, papalipal, no, talagang ano talaga parang nakakulong no? Nakita po natin ang sitwasyon, parang nakakulong diyan, no. Let us honor our OFWs, okay, by not doing that, no. Bantayan po natin ang mga deployment agencies, calling yung DMW. Alright, sige, next po natin ay si Pilar, si Pia Cayetano at Kuya, no? So kapatid po yan ni Alan Peter Cayetano, no, ng Taguig City, no. Medyo may problema po yan sa Makati, no. Pero anyhow, si Pia Cayetano naman ay isang ano, no, napaka professional, no? Naging senador yan, naging congresswoman yan. I do not know, baka nga tumakbo bilang mayor ng Taguig yan later on, okay? Si Pilar Pia Cayetano, no? Siyempre, anak yan ni Kompanyero Cayetano, no? Alright? So, Bato de la Rosa, no? Isa rin po sa bet natin yan, si Bato de la Rosa, no? Dating chief PNP, naging ano po yan, warden general ba ang tawag doon, no? Sa Bilibid Prison. Okay? Yan. Ano yun po natin yan, ha? Ay ano po 'yan, no, talagang sangkang-dikit ni Pangulong Duterte, no, si Bato de la Rosa, okay? Susunod po natin ang kapatid po ni Pangulong Marcos, no, bet po din natin 'yan, no, naging governor po 'yan, naging congresswoman po 'yan ng Ilocos Norte, okay? Yan. Nanay po 'yan ng gobernador ng Ilocos Norte today. Alright, so marami pong nagawa yan, no? Actually, no, nagpupunta pa nga yan sa Pasig City para mamigay ng pera, no, kay Mayor Vico Soto. Mukhang hindi pinapansin ni ano yan ni Vico Soto ng Pasig City. Bakit kaya, no? Ano po ba, Mayor? Dahil lang no? Anyhow, no, wag na po natin pag-usapan 'yan, okay? Pero ano po 'yan, mananalo po 'yan sa Pasig City, mananalo po 'yan sa buong Pilipinas. Number 3 to 7, no? Pag ano 'yan, nagkampanya na 'yan si Amy Marcos, ay talagang ano po 'yan, baka po may chance pa 'yan na mag-number 1 sa Pilipinas. Okay? So, ang next po natin, yan, bet din po natin yan. No? Ang bet po natin ulit ay si Senator Tito Soto. No? So, tumakbo bilang Vice President. Daya nga po, no? Kung hindi po tumakbo si Sara Duterte, siya po ang nanalo talaga na bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit hindi po ganun ang nangyari. No? Nag-iiba po yung narrative. No? Pero ngayon po, may chance po yan na tumakbo bilang Senador ng Pilipinas. Okay? Ano po yan, dating Senate President. Okay? At saka dating naging Vice Mayor yan ng Quezon City. So definitely, baka manalo po yan si Senator Tito Soto. Sure yan, no? 3 to 5.
Bet po natin. Okay? Next po natin ay si Christopher Bongo. Yan, bet din po natin yan. Number 2. Actually, pag umiikot po yan, talagang nakikita na po natin mga mga posters niya, no? Mga welcome. Baka may chance din po yan. Maglalaban-laban po yan. Si Soto, si Marcos, si Go, na bilang number 1 ng senador. At saka siyempre si Tulfo. No? Ayan. Okay? Si Christopher Bongo. No? Tingin ko malakas ang machinery din to. No? Sinusuportahan po yan ng Pangulong Duterte. No? Yung dating Pangulong Duterte at saka ito no dating ano po yan no special presidential assistant SPA or special assistant to the president SAP kumbaga no. Okay, taga Davao po yan, no? Ay, next po natin, number 1, nakakagulat nga po ito, no? Si Erwin Tulfo, ang number 1, no? Dati po DFW secretary, na ano po yan, hindi po na-confirm yan dahil po nga sa citizenship issue, at saka dami pang issue, no? Pero naging congressman po yan ng kanilang CIS party list, no? Ng mga Tulfo. Okay, number 1 po yan ngayon, no? Last time around, ang number 2 ay yung kapatid niya, no? Ang kapatid niya. Alright? Ngayon, no, may chance na naman mag number 1. No? Last time around, si Robin Padilla ang number 1. No? Ngayon, Erwin Tulfo, siya ang number 1 no, this time around. Pero tingnan po natin kung sino po yung mga ano natin. No? Okay, so tignan po natin no, para ano lang, mag-comment lang po kayo dyan. Ngayon, ang ano natin, ang ano natin, si Erwin, ang bet ko po, no? Umpisahan po natin sa baba, no? Abalos, okay? Kibo Chodoro, alright? Unasan, Willie Ong, okay? Tolentino, Lacson, Cayetano, sige, lagay na natin Cayetano, De La Rosa, Marcos, Soto, ayun, Go and Tulfo. Ayan, ayun po yung mga bet natin, okay? Sige. Guys, kung ano, alright, kung ano, mag-comment lang po kayo dyan sa baba, no, para ano naman, malaman po natin kung sino po yung inyong mga gusto, no, na pagkasenador ng Pilipinas sa taong 2025. Alright. So hanggang dito na lang po mga kaibigan. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at saka do not forget to subscribe to our channel. No? Ano po, mag-comment lang din po kayo dyan. I-share niyo po no, kung ano. Lalo yung mga kababayan natin sa Amerika, sa iba't ibang bansa dyan. No? Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you.